Marami ang nagtatanong at nagtataka, bakit hindi libel ang kaso ng Bini laban sa gumawa ng spliced videos nila? Bakit unjust vexation lang ang isinampa ng abogado nila? Kung nagtataka ka rin, tara, himayin natin ng simple at klaro. Alam naman natin, sikat na sikat ang Bini ngayon. Kaya kahit simpleng edited o spliced video na ginawang negative ang dating nila, malaking epekto agad, hindi lang sa fans, kundi pati sa mismong mga miyembro. Kaya pumasok dito ang usapang legal. Maraming netizens ang nagulat kasi ang akala nila, automatic libel case ito. Pero ang totoo, mas practical at mas direct ang piniling kaso, ang unjust vexation. Unahin natin ang libel. Kapag sinabi mong libel, ibig sabihin ay may malicious statement o post na ginawa laban sa isang tao para sirain ang kanyang pangalan o reputasyon. Para makasuhan ng libel, kailangan ma-prove ang apat na bagay. May publikasyon o na-post sa publiko. May false at malicious na statement. Tumutukoy talaga sa isang tao. At higit sa lahat, nakakasira ito ng reputasyon niya. So in short, ang focus ng libel ay puri, o good name ng isang tao. Mabigat ang parusa, pero mas mahirap din siyang patunayan. Ngayon, punta naman tayo sa unjust vexation. Simple lang ito, kapag ang ginawa mo ay nakakainis, nakakaabala, o nanghaharas ng kapwa ng walang dahilan, unjust vexation yun. Hindi na kailangan ipakita na nasira ang pangalan sa buong publiko. Ang kailangan lang ay malinaw na naperwisyo, nabuli, o na-stress yung tao dahil sa ginawa. Kung iisipin, swak na swak ito sa kaso ng Bini, kasi malinaw na panggugulo at harassment yung spliced videos. Hindi man tuwirang sabihing masama silang tao, pero obvious na ginawa para makapinsala at manginis. At eto pa ang twist, dahil online ginawa yung spliced videos, automatic pasok ito sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act. Anong ibig sabihin? Mas mabigat ang parusa kumpara sa simpleng unjust vexation lang. Kasi kapag sa internet ginawa, mas malaki ang abot, mas malakas ang epekto, at mas seryoso ang pananagutan ng gumawa. Kaya malinaw na strategic move ito ng lawyer ng Bini. Kung libel ang isinampa, baka matagalan at mahirapan silang patunayan na talagang nasira ang kanilang reputasyon. Pero sa unjust vexation under cybercrime law, mas simple ang requirements, mas mabilis iperso, at diretso sa punto, harassment at pang-iinis ang ginawa sa kanila. Sa madaling salita, mas matibay, mas practical, at mas madaling patunayan. Ngayon, siguro ang tanong ng marami, ano ba talaga ang parusa kung mapatunayan ang unjust vexation under cybercrime law? At pwede bang makulong ang respondent? Ganito yan. Kung simpleng unjust vexation lang sa revised penal code, maliit lang talaga ang parusa. Pwedeng maltahan o makulong ng hanggang 30 days lang. Kaya tinatawag itong light offense. Pero dahil ginawa online ang spliced videos ng Bini, pasok na ito sa Cybercrime Prevention Act. At dito, mas mabigat ang kaparusahan. Pwedeng makulong ang respondent ng 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan, at bukod pa roon, maaari siyang pagbayarin ng korte ng damages, tulad ng moral damages, exemplary damages, at pati attorney's fees. Kaya hindi biro ang kaso. Oo, unjust vexation lang ang isinampa, pero dahil cybercrime ito, may posibilidad pa ring makulong at magbayad ng danyos ang gumawa. Sa madaling salita, hindi lang simpleng pang-iinis ang ginawa, may kapalit itong tunay na pananagutan sa batas. Ngayon, may isa pang malaking usapan, yung hinihinging 1 million pesos damages bawat miyembro ng Bini. Justifiable ba ito? Ganito kasi yan. Sa kaso ng unjust vexation under cybercrime law, ang base penalty talaga ay kulong at o multa. Pero bukod dito, may tinatawag na civil aspect, ibig sabihin, pwede kang humingi ng danyos o bayad pinsala. Kasama dito ang moral damages para sa emotional distress at kahihiyang dinanas. Exemplary damages bilang warning o lesson para hindi na pamarisan. At attorney's fees, o bayad sa abogado. Ngayon, walang eksaktong limit ang batas kung magkano ang pwedeng i-claim. Depende ito sa epekto, sa ebidensya, at sa magiging hatol ng korte. Kaya yung 1 million pesos bawat miyembro, o 8 million pesos sa kabuuan, ay isang claim lang. Hindi ibig sabihin na automatic na makukuha nila. Korte pa rin ang magpapasya kung tatanggapin ito ng buo, babawasan,
o i-reduce depende sa bigat ng ebidensya. Sa madaling salita, justified na mag-claim sila ng malaking halaga kasi high profile sila, malaki ang epekto sa pangalan at career nila. Pero sa huli, ang korte ang magtatakda kung gaano kalaki talaga ang dapat bayaran ng respondent. Ikaw, sang-ayon ka ba na 1 million pesos each ang dapat? O dapat mas mababa o mas mataas pa? Kaya ngayon, mas klaro na siguro sa atin, hindi porket hindi libel, mahina na ang kaso. Minsan, ang mas simple, yun pa ang mas epektibo. Ikaw, anong tingin mo? Mas tama ba na unjust vexation ang isinampa ng Bini o dapat libel para mas mabigat ang laban? Comment mo sa baba, at pag-usapan natin. Here's the band. After 3. 1, 2, 3. He wants to Sino kaya ang hula niyo mananayo? Ayan, may sarili po sila episode.